Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong hashtag no to Tulfo Brothers. So, dito, tandaan nyo guys, no, itong mga nakikita natin mga videos na to has nothing to do with the community of batas natin or ng kaarmado or ng kung ano or ng kung anong grupo na meron tayo within our community. Okay? These are the other people outside of our community. Okay? I don't know if marirecall pa na marami sa inyo. Back then, I had this one question about the Tulfo, about Rafi Tulfo, and I said na I'm not gonna vote for Rafi Tulfo kasi alam na natin yung karakas niya eh. Okay? It took our kababayan months, most probably years to realize that Tulfo are nothing but what? Are nothing but what? Piece of shit. 'Di ba? Hindi lang ako magsasabi niyan. Makikita niyo sa mga videos na ipapakita ko sa inyo na yan din yung tingin ng mga iba nating kababayan. Okay? Ulitin ko, itong mga to are outside of our community. No? So yung mga small faction ng community within our community, wala po silang kinalaman sa community natin. But these are the people who come to terms na na-realize nila na si Rafi Tulfo, si Ben Tulfo, at saka itong si Erwin Tulfo are nothing but a piece of shit para sa kanila. Okay? Oh. Ito yung unang-una natin gagawin. Siyempre, i-roll muna natin yan. There you go. Tara. Mabilis lang naman itong mga videos na to. Pakinggan natin yung boses ng ating mga kababayan. Why no to Tulfo Brothers? Sa mga Tulfo, di wag huli nyo iboto si Erwin Tulfo, wag din nyo iboto si Ben Tulfo. Ayaw po namin talaga sa mga Tulfo. Napagbigyan lang naman kaya nanalo na senador yan si Erwin Tulfo. Dahil akala naman or si Rafi Tulfo. Mga Pilipino ay yung salita niya ay totoo na nanggagaling dito sa puso. Pero ngayon, kayong mga Tulfo, bakit ganun? Mas pinoprotektahan nyo o mas pumapanig kayo sa alam nyo na magnanakaw sa gobyerno? Tulfo, huwag nyo kaming hamunin na huwag kayong iboto. Ay, hindi naman dapat. Ay, putragis bin Tulfo. Tanga-tanga na lang talaga yung boboto sa inyo. Yun lang ang masasabi ko, bin Tulfo. Kaya kung kayo, magprograma na lang kayo, tumulong na lang kayo sa mahihirap. Natot nanggagaling sa puso. Hindi yung puro yabang. Ano kaya pakiramdam ng mga Tulfo dyan? Ito pa. Pakinggan natin dito si brother. Sandaling, maikli lang to. Diba sinasabi ko sa inyo mga Tulfo, ano lang yan, wag na kayo tama na yung isang Tulfo doon sa Senado. No? Alam niyo naman yan, na si Sir Rafi nanalo dahil sa kanyang radio stations, mapagtulong sa ano, pero hindi ka bibilib. May binabangga siya mga opisyalis, yung kayang-kaya nila, pero pag malakihan na, yung sobrang laki, medyo titiklop yung mga yan. So hindi sila kikibo o hindi mo sila maririnig na magsasalita about dyan. Lalo na sa pondo ng nangyayari ngayon, mga pondong binabawasan, dilipat sa ibang ahensya, tulad ng PhilHealth, 90 billion, umutang. So hindi sila naghahanap kung saan napunta yung ano. So wala kayo naririnig. Ngayon, may tatakbo na naman. Ito si Erwin Tulfo. At panood nyo siguro yung talakayan, no? Pagtatalakay ng dalawa. Shout out kay Congressman Richard Gomez, kahit papaano ay nakakabawi na po siya simula nung medyo sumablay siya doon sa bus lane na bubuksan. So after noon, unti-unti na siyang nakakabawi. So shout out. Tama yung kay Congressman Richard Gomez. Kung paano niya
pinakita sa madlang tao kung ano si Erwin Tulfo. So nakita niyo naman mga sa ano ni Erwin Tulfo na talagang magaling lang siya talaga. Magaling lang siya magsalita. May accent kasi nga sa Amerika, nagtrabaho bilang Marine, US Marine. Hindi ko alam kung si US citizens ba yan or ano. So ito na nga, no? Kung naalala niyo si Erwin Tulfo, inano ng mga PMA yan kasi nga minuras dati ang dating DSWD Secretary Bautista sa panahon ni Digong, pinagmumura niya about doon sa hindi pag-interview sa kanya. So kung ano naman yung mga ano kasi mga pondo, ganyan-ganyan, pero siya hindi nagsasalita about diyan sa paligid niya. Lalo na diyan sa kay House Speaker, kay Saldico, wala kayong narinig mula sa kanya. So ito, dami niyang satsat, dami niyang inano niyang amendment daw sa pagproseso doon ng batas, kailangan bilis-bilisan. Tingnan mo yung sagot ni Richard Gomez na talagang sinabi paano tapos na yung usaping dito, nasa Senado na yung ang ano niyan. So You know what? Listen to this guy, guys. Listen to this guy. Why am I asking you to do that? Simple lang. This person, okay, this person, talagang sinusundan niya yung mga bagay-bagay sa mga bagay-bagay na ginagawa ni Erwin Tulfo. Okay? At tinatandaan niya. Doon sa pagtatanda niya na yon, nakikita niya lahat ng pagkakamali ng isang Erwin Tulfo. Hindi lang pagkakamali eh. Ine-emphasize niya rito sa mga sinasite niyang example kung anong klaseng kung gaano kawalang kwenta ang isang Erwin Tulfo. Tapos gusto niyo pa yung iboto sa darating na eleksyon para pagkasenador. Diba? kung hihintayin mo naman na manalo si Erwin Tulfo, matagal pa yun. So ibig sabihin, wala pa rin kasiguraduhan yung inaano niyang batas na pinagsasabi ni Erwin Tulfo. So mga kabalbas, mga kababayan ko, mga ka-DDS, nasa sa inyo na po yan kung iboboto pa nyo ang mga Tulfo, lalo na si Erwin. Lahat ng pamilya niya, pamilya ng mga Tulfo ay nasa politika na. Tandaan nyo yan. So, yung kapatid nilang babae, tatakbo rin na party list mula sa yung tinatawag nilang turismo party list. So, nasa sa inyo na po yan kung kayo ay maniniwala pa rin sa mga yan. Tandaan nyo, wala pong nagsalita ni isa sa kanila about sa nangyayaring issue ngayon. Pagtanggal ng budget, paglipat ng budget, pag-utang ng budget, ang ginto na benenta, wala kayong narinig mula sa kanila. So yun po yun mga kabalbas, nasa sa inyo na po yan, nasa inyo na kamayan kung iboboto pa nyo ang mga Tulfo. So yun nga mga kabalbas, panoorin nyo yung talakayan ng dalawa. So tingnan nyo. Oh, yan. Anong ine-emphasize at ino-overemphasize niya? Simple lang. Simple lang mga guys. Ang mga Tulfo, kaya lang nilang banggain yung mga maliliit na tao. Kaya lang nilang harasin ang mga maliliit na tao. Pero yung mga gaya ni Speaker Tambaloslos, mga sabihin natin sa kanila, yung dinidikitan nila for their political survival, hindi nila yan kayang banggain. Hindi nila kayang banggain ang mga issue na mas mabibigat pa sa mabahong helmet at saka sa mga inaangkas na lasing. 'Di ba? Yan naman yung mga common na dinidiscuss ni Raffy Tulfo dyan sa 'di ba? Sa Senado. The last time na nanood ako ng Senate hearing ni Raffy Tulfo, ang napanood ko is about dun sa nirereklamo ng pasahero tungkol sa kanyang helmet na ginamit na keso mabaho daw. Imaginein mo, bibit-bitin mo yan sa Senado. Ganyan, ganyan kakalow. Ganyan kababaw. Ganyan kababaw yung mga issue na binibit-bit ni Raffy Tulfo sa loob ng Senado. Pero, wala siyang magawa dun sa mga malalaki. 'Di ba? Ito pa. Pakinggan natin to. Sa panahon ngayon, sa sistema ng ating gobyerno, hinihintay ko mga Tulfo na makisawsaw, na mag-comment sa current administration, especially with regards to corruption, graft and corruption. Hinihintay ko ang kanilang boses.
Pero langhiya, mas narinig ko pa si Ted Filon kaysa sa kanila. Mas nakikita pa ni Ted Filon ang mga kamalian ng ating gobyerno kumpara sa mga Tulfo. Kala ko ba itong Tulfo na to kakampi ng mamamayang Pilipino? Wala din Di ba nga sabi nila marami daw namamatay sa maling akala? pala to. For the content lang pala tong mga to. Wala ka na, Tulfo. Your end na sa mga DDS. Ito pa. Pakinggan natin to. Ano sabi dito? Mabibilisan lang naman to, guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Tulfo Brothers. Kilala ang Tulfo Brothers na tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong lalo na yung mga kababayan nating mahihirap. Ang tanong, isa, totoo ba ang tulong nila sa mga taong humingi ng tulong sa Tulfo Brothers? Now, kung talaga nasa puso nilang tumulong bakit maka-upload ang video sa YouTube channel nila at FB page nila? Samantalang under naman sila sa isang TV station gaya ng ibang TV station. Alam nyo ba kung bakit nagka-upload ang mga videos nyo sa YouTube, FB page nila at sa iba pang social media platform nila? Dahil alam ng Tulfo Brothers na milyon-milyon ang kikitain nila sa isang video pa lang sa YouTube, Reels, FB page, at sa iba pang social media platform nila, pero ang binigay na tulong daw, as in daw ay nasa halagang 50,000 to 100,000 lang. Imagine, ginagamit nila ang salitang tulong para mabudol ang mga inosente at mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Pero ang katotohanan sa halagang 50,000 hanggang sa halagang 100,000 na tulong daw ay isang kabayaran lang sa video na ginagamit ang mukha ng pulubi na mamayang Pilipino na humingi ng tulong nila. Look, pwede ka naman magbigay ng tulong na walang kamerang nakatutok sa'yo. Ang tanong, bakit sa tuwing magbibigay ang Tulfo Brothers ng tulong daw? Bakit palaging maraming kamerang nakatutok sa kanila? Bakit? Ito ang katotohanan. Ito ay isang show, or palabas lang para pagkakitaan ng milyon-milyon. In other words, pera-pera lang yan kaya walang personalan. Ang sabi ng mga pro-bangag at mga Tulfo natics, naninira ko lang sa mga Tulfo. Talaga, sige, bigyan ko kayo ng isang patunay na hindi kailangan siraan ang mga Tulfo. Si Raffy Tulfo ay isang senador ngayon at si Erwin Tulfo ay isang kongresista ngayon. Sabi ng mga Tulfo Brothers, galit sila sa mga abosadong opisyales sa gobyerno, galit sila sa mga kurakot, at galit sila sa mga taong ginagamit ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Di nga, alam ng tao na for the show lang lahat. Bakit? Sa dami ng mga anomalya ng Marcos administration pero nanatili kayong tahimik at walang aksyon, ang dami ng mga abosadong opisyales sa gobyernong Marcos, pero pikit pa rin ang inyong mga mata, ang dami ng naghihirap na taong bayan pero, tulog pa rin kayo sa mga nangyayari sa Pilipinas, ang dami ng adik, kriminal, magnanakaw, rapist, mga nawawalang bata, at iba pa pero, wala pa rin kayong ginawa puro lang kayo paporma wala namang nangyayari. Ganito ba ang totoong concern sa Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino? Ito ang patunay na hanggang sa YouTube, Facebook, Reels, television, radio, at pag may camera lang matapang ang mga Tulfo Brothers, pero sa gawa ay wala, tahimik, tameme, at bahag ang buntot. Lalo na ngayon ilan sa mga members ng pamilya nila ay nagtatrabaho sa Kongreso. Siyempre, utang na loob na naman ang Tulfo sa Marcos administration. Natural, manahimik ka na lang lalo na pag pera ang pag-uusapan. Ito ang reality, simpleng pambubudol ng mga Tulfo sa taong bayan gamit ang media at social media platform. See that, ngayon, Pilipinas at mga taong bayan, nagtitiwala pa ba kayo sa Tulfo Brothers? Iboboto mo pa ba ang Tulfo Brothers sa darating na eleksyon? Paki-screen record para magkaroon kayo ng kopya at i-post nyo sa inyong mga social media platform. Paki-share, like, comment, repost, and follow para lalong lumawak at dumami ang mga makapanood sa video clips na ito. Maraming salamat sa inyong walang tigil na suporta. Mabuhay ang Pilipinas! Ito ba ang mga videos na pinakita ko sa inyo has something to do or are they connected sa batas natin, community, or sa mga kritiko, no, na nakakasama natin? Hindi po. Hindi sila familiar sa akin. Okay? Hindi naman kalakihan ang community para hindi maging familiar sa atin yung mga pangalan. Pero itong mga taon to, definitely, hindi natin sila nakakasalamuha sa community. Okay? Hindi nyo pwedeng isisi sa batas nating community, whether kay Atty. Libayan yan, kay Atty. Claire, kay Paco, kay Kayo, kay Teacher Mark, kay Journey to Understanding, kay Mang Temyong, sa akin, kay Miss R, kay Tita Pretty, kay Tita Alona. Hindi nyo yan pwedeng isisi sa atin. Bakit? Simple-simple lang. Hindi lang naman kami yung mga Pilipinong ayaw sa mga Tulfo. Hindi lang naman kami ang mga Pilipino na nakikita
ang mga kabalbalan at kapalpakan ng mga tulfo. At hindi lang din kami ang mga Pilipino nakakita ng tunay na intensyon ng mga tulfo sa kanilang mga ginagawa. Nagsasalita na rin sila. 'Di ba? Ang mga baho ng tulfo nag-aalingawasan na. Naglalabasan na. Nag-umpisa kay Raffy Tulfo na hindi pala niya tunay na asawa tong si Jocelyn Pua, na inabandon na daw di umano ang kanyang anak. Well, I should not say di umano. Pero kasi na-confirm na yun ni Ma'am Julie Licup. Maliban sa iniwan niya yung kanyang anak, may mga anak din siya sa iba, no? Iba-iba. Sa totoo lang, wala naman na tayong pakialam. Ako personally, wala akong pakialam sa mga ganong klaseng parte ng buhay ni Raffy Tulfo eh. Pero bilang siya nakaupo na isang senador, imagine niyo yung pang-aabusong ginagawa niya. Sampahan niya ng maraming kaso si Atty. Libayan dahil naging kritiko niya si Atty. Libayan. Sampahan niya ng mga kaso yung mga kakampi o sumusuporta kay Atty. Libayan. Diba? Yan ang hindi alam ng maraming tao. Tapos boboto pa kayo sa ilang mga tulfo. Ayun na lang sila, powerhouse ng pang-aabuso. We don't know. Maybe. Maybe no, maybe yes. Pero yun na bisto nga lang si Erwin Tulfo ni Ni Maharlika nanggagalaitin na siya kung ano pinagsasabi. Kala mo gustong kumain ng tao eh. Yan ba yung klase ng senador na gusto niyong umupo? Huwag naman. Diba? Huwag naman. Hindi natin alam guys kung anong kakayanan ng mga tulfo. Diba? Hindi natin alam. Good or bad, hindi natin alam. Pwede niya bang sabihin na, hindi naman totoo yung sinasabi dun sa video na to. Itong video na pinapakita natin galing kay Boss Neil 6. Kailan ba sila nakatulong? Kailan ba sila tumulong na hindi bini-video? Ito si Raffy Tulfo. Magtatatlong taon na itong senador eh. Oh. Umuupo pa rin dun sa kanyang TV show, sa RTIA. Tapos yung issue sa RTIA, dadali niya yan sa Senado. Anong rason niya? Ayon kay Raffy Tulfo, kaya daw siya umupo doon kasi constituency work niya. Pero sabi rin sa ethics, no, bilang isang government official, dapat nagda-divest ka. Lalo na kung merong conflict of interest. Maraming beses. Alam mo, sana nga, no, i-live ito ni Attorney Claire. Yung conflict of interest ni Raffy Tulfo sa kanyang RTIA program na binibitbit niya yung issue papunta sa Senado. In-explain na yun sa atin ng paulit-ulit ni Attorney Claire. Diba? Actually, kanina nakikita ko naka-live si Attorney Claire, no? Meron siyang mamaya papanoorin natin yung live na yun. Pagsisiwalat sa another baho na naman ni Erwin Tulfo. Magsistart na po ang campaign season. Dapat i-educate po natin ang ating mga kababayan sa mga taong dapat nilang ibinoboto. Ako personally, I will never, ever vote for any Tulfo. For any Tulfo. Lahat basura eh. Wala kang mapipili eh. Para sa akin Kayo ba may mapipili pa kayo sa mga to? Hindi naman siguro kayo mahilig kumain ng pagpag